Flat na naman ang gulong mo at wala pang hangin? Wait, ito na ang solusyon mo dito. Welcome sa Lantaw TV. Ngayon ay i-review natin itong portable digital car tire inflator na nabili natin sa Shopee. So mura lang po ito guys, no? Para iwas po tayo sa aberya kapag tayo ay na-flatan ng ating mga gulong, sasakyan man o motor. Okay, na-unbox na po natin, no? So ito po siya guys, yung nabili natin sa Shopee. 150 PSI. Actually, maganda naman po yung kanyang pagbabalot dito. Sa Shopee Choice ko siya nabili. Ito po ay 12 volts at gumagamit po siya ng cigarette lighter plug. Yung kanyang specs, 12 volts, 8.5 amperes, 100 watts, at saka 150 PSI. Mayroon din siyang kasamang manual kapag tayo ay nag-troubleshoot dito sa inflator na ito. At saka mayroon siyang spare dito na fuse at saka yung iba pang mga plug. Okay, i-testing po natin. So ngayon ay saksak po natin kasi yung aking motor ay mayroon siyang 12 volt na socket dito. Pero 1 amperes lang ito pero kulang talaga. So nasira pa nga ito eh. At dapat kapag tayo ay nag-inflate ay naka-andar yung ating motor para hindi po malubat yung ating battery. So ayan, ready na at pwede na po nating i-on yung power dito. So mayroon po siyang 19 PSI na lang yung natitira dito sa gulong ko. Mayroon pa siyang LED light pang emergency sa gabi. Dito naman sa kanyang menu, no, may bar, KPA, kg at saka PSI. So na-read niya dito is 19.2 na lang yung natitira. At ito po yung kanyang volume kapag ito ay naka-on. At saka mapapansin mo dito guys sa ilalim yung kanyang hangin, no? Yung exhaust ng hangin dito sa ilalim niya. Compare ko doon sa mga may built-in na battery, ito hindi siya masyadong umiinit. Kusa po siyang namamatay kapag na-reach niya na yung desired na PSI na naset natin. Paano kung wala kang cigarette lighter socket? Ito po yung ginawa ko. Bumili ako ng alligator clip na mayroong cigarette socket, no? Dito ko siya nilagay at nakuha niya yung 8.5 amperes direkta doon sa battery. So ayan, no? So mas maganda kapag dito ko siya dinirekta sa battery. Pagdating naman sa troubleshooting, so dito naman nagkakaroon ng problema mostly. Palitan na po natin ng fuse. Mayroon naman po tayo ditong reserba. Madali lang naman itong ikabit kahit na wala po tayong tools or kahit na pliers na lang. Ito yung mga advantage ng 12 volts inflator natin na hindi built-in yung battery. Kasi hindi direktang masisira yung kanyang mechanical doon sa kanyang loob. Kasi mayroon siyang fuse. Yung kanyang wire pa lang ito ay mga 3 meters. Ngayon ay ipapakita ko lang yung mechanical niya sa loob. So tanggalin lang po natin dito yung screw. Ito po yung pinaka last na screw na nakatago. Ito po yung kanyang mga piyesa sa loob. Kapag mayroong problema at hindi naayos din sa fuse, malamang dito sa mga wiring na ito. Karamihan na problema nito ay overheat. Check po ninyo yung kanyang mga wires, baka putol na or wala ng connection. Sa halagang 800 pesos, sulit na po ito at matibay na para sa akin. Maraming salamat po sa inyong panood dito sa Lantaw TV at sana ay nakatulong itong videong ito para sa pagpili nyo ng tire inflator. Kung gusto mo ng mga ganitong content, paki-like and subscribe na din para sa mga bagong videos natin. Maraming salamat po.